Konnichiwa! Welcome to Japan, kung saan ipapasyal ko kayo sa iba't ibang lugar dito sa Japan. And today, nandito kami sa isang samurai town sa Matsushiro town na part ng Nagano City. Dati siyang town pero dahil maliit lang siya, ginawa na siyang part ng Nagano City. Nagbus lang kami 30 minutes from the city center papunta dito. And nasa likod ko ngayon ay ang kanilang old station na ngayon is parang nagsisilbing tourist information center. From the station, naglalakad lang kami ngayon papunta sa aming first destination, which is ang Matsushiro Castle Ruins. So, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, itong Matsushiro Town ay pinamunuan ng mga samurai clan nung unang panahon pa. And after a few minutes walk from the Matsushiro Old Station, nandito na kami sa aming first destination, ang Matsushiro Old Castle Ruins. Walang entrance fee dito, so yun ang maganda. And bukas sila ng 9 AM up until 4:30. Ang pinaka-last admission is 4 PM, 30 minutes bago sila mag-close. So ayan, pasok na tayo. Dito sa labas ng castle, napapalibutan siya ng river, which is defense system ng castle na to nung unang panahon. Pagkatapos may period sa Japan noon na pinasira yung mga castles. Isa to sa mga nasira, sinunog to. Ang natira na lang talaga is yung mga stone wall niya na yan. Tapos the rest na nakikita nyo, itong bridge na kinatatayuan ko ngayon, nirestore lang yan noong 2004. Kasama tong gate na to. Tapos itong parang isa pang gate na to ng mga kahoy-kahoy. Ayan. Tapos pagpasok mo sa loob, open space na lang talaga siya. Dito dati nakatayo yung castle. Ngayon yan, makikita mo na lang mga puno-puno. Pero dati imagine, parang Matsumoto Castle din siguro to na may malaking castle na nakatayo dyan. Ayan, naglalakad-lakad lang kami ngayon dito ng alalay ko. And ayan, dinaanan namin yung dating kinatatayuan ng castle na ngayon is naging garden na. Danger, no climbing. Pero may hagdan dito na pwedeng panikin. Lika, panikin natin. Bawal mag-yosi dito, bawal kumain, bawal ang pet. Ganda oh. Ganda ng background natin, Yoko. Ito, ang laki ng puno. Amazing. Pangalawa tong castle na napuntahan ko sa Japan. Yung una yung sa Matsumoto. Hindi ko siya sinama. And from here, yan, mas tanaw natin ang kapaligiran. Tignan nyo, meron ditong puno na ganyan. Yan yung pag-spring daw, sobrang ganda niya kasi talagang kulay pink siya. Tapos weeping cherry blossom yata yung tawag dyan. Balik pa tayo. Mainit ngayon pero mahangin naman. So hindi siya ganun ka sakit sa balat. Galing, ginawa nila ng parang ganito, platform na ganito na pwedeng panikan ng mga tao. For a better view of the castle grounds and yung view na rin ng Nagano City. Ayan, pwedeng umupo dito, relax, chill. Okay, tuloy ang paglalakbay at pamamasyal dito sa Matsushiro Castle Ruins. Nag-chill lang kami dun sa taas, ang lilim kasi. Basta bumaba kami ngayon dito sa part na to. Puntahan namin yung parang balon. Meron ditong parang QR code na pwede mong i-scan. Tapos meron kang madadownload na audio guide. Para habang naglalakad ka dito, nadidinig mo yung history nito. Nag-research na kasi ako in advance eh. So, ito yung balon. Akala ko pwedeng maghulog ng coins. Hindi, may takip siya, so bawal. Yan lang siya, balon lang siya. Tapos, ito sa baba. Yan, malawak lang ulit siya na siguro part pa din to nung castle noon. Ayan. So, ayan mga kababayan. Ito ang Matsushiro Castle Ruins. Sabihin ako.
Sinapian ako ng samurai. Teka, alis na tayo dito. Yan, pahinga lang muna kami dito sa may tourism center nila. Nakakuha na naman ako ng free souvenir, ang postcard dito sa Matsushiro, with the Matsushiro Castle. Ang maganda dito sa Matsushiro, according dito sa pamphlet na nakuha namin, marami nga daw dito na mga bahay and structures, buildings na hindi pa din binabago. Yung mga old styles pa din siya, kagaya ng mga yan. So parang mafe-feel mo talaga yung old Japan. Kumbaga pag nasa Philippines, parang nasa vegan ka kasi puro makalumang mga bahay and structures yung makikita mo. School yan, yung nasa likod ko na yan. May mga kubo-kubo. Diba? Amazing. Nandito naman kami ngayon sa Sanada Park. Ayan. Itong park na to is ginawa rin para ipinangalan doon sa Sanada Family Clan. Isang samurai clan nga na matagal na namuno dito sa Matsushiro. Okay, lunchtime. Bumili muna kami ng pagkain sa Family Mart and kinakain namin ngayon dito sa Sanada Park. After here, punta kami dito sa Sanada House na nandito lang and then Sanada Museum. Tapos last namin yung tunnel. Okay, tuloy ang tour. Sa likod ko, katabi lang ng Sanada Park ay ang Higuchi Family Residence. Hindi to kasama sa itinerary namin pero puntahan namin kasi free admission naman, saka malapit lang. So, I assume ang Higuchi family ay isa ring samurai clan na dito namuno or nagstay sa Matsushiro. Nakakatawa sa loob ng bahay na to. Meron silang pinapamigay na ganito. Pwede kang maglagay ng mga stamp na makukuha mo dito sa buong Matsushiro. Tapos nakalagay din kung saan makakakuha. Sige, stamp. Tadaan! Ayan, pasok tayo dito sa Higuchi Family Residence. Hubad lang tayo ng shoes. Mayroong samurai na samurai armor. Pagkatapos dito sa part na to, ayan, meron silang yung stove nila na makaluma. Tapos from here, tanaw na tanaw yung malawak na garden nila dito sa likod. Huwag yan, baul yan, tangi. Yan, yung mga picture na nagaganap. Ito, nakikita nyo yan, once a year kasi meron parang festival dito na in honor of the samurai clan family na nakatira dito sa Matsushiro noon. Yan. Ang laki ng garden. Dito na tayo sa next destination, which is yung Sanada Family Residence. And dito sa Sanada Family Residence, nandito rin yung bilihan ng ticket. Nagbayad kami ng tig 500 yen each dahil ang pupuntahan namin is yung Sanada Family Residence and Sanada Museum. So kung makikita nyo rito, yun lang yung dalawa na may butas. Meron pang tatlong pwedeng puntahan, parang school siya, pos mga shrine, pero ito lang talagang dalawa yung gusto kong puntahan for now. So yun lang yung binayaran namin. So yan, pasok na kami. Ayan, nag-stamp lang ulit kami dun sa gilid, and ito, papasok na kami sa mismong Sanada Residence. Take off your shoes ulit. Ayan. So ayun nga, yung Sanada clan kasi, sila yung pinaka parang sikat or prestigious na family or samurai clan na tumira dito sa Matsushiro. And ito yung tinirahan nila. Ayan, buti pwede mag-video. Dito. Again, meron ulit QR code doon para kung gusto mo ng audio guide. Pero hindi na ako kumuha. Pwede tayo manood dito ng history ng Sanada clan.
Ayan, after nung room doon na merong pinapalabas na presentation about sa Matsushiro, hindi namin maintindihan Japanese eh. Ito, lakad-lakad na lang kami dito. Laki ng bahay nila. Ang nabasa ko online, parang may 40 plus rooms yata, if I'm not mistaken, dito sa loob ng bahay na to. Ayan, dito sa part na to ng bahay, kitang-kita yung napakalaking garden ng Sanada family. Ayan. Tapos, merong mga area kung saan pwedeng umupo, kung saan kami nakaupo ngayon. Ayan. Our next destination ay hindi ulit kasama sa aming plano, pero ito. Dito kami ngayon sa Bunbogako, the Literary and Military Arts School, kung saan daw nag-aral ang mahigit 200 students noong panahon pa ng mga samurai dito. The reason why we're here, wow, English, kasi nga nag-iipon kami ng stamps. Meron silang ano dito eh, kada tourist attractions na puntahan mo, meron kang stamp na makukuha. Okay, mamasyal na tayo sa school ng mga samurai na bagets. Again, konti lang ulit kami ngayon. Hindi kami ganun karami. So, dito tayo sa main hall. Parang madami. Kada hall pwede mong puntahan eh. Puntahan muna namin tong parang main house or main building nila. So parang yung Sanada residence din siya. Merong area kung saan pwede kang manood ng video presentation about this school noon. And after nung video presentation doon, diretso tayo sa tour. Ito ang kanilang kitchen. Ayan, kita nyo. Kaya niluluto. Meron pang pa-effect na kunyari may niluluto. Nihinaan ko yung boses ko kasi nakakahiya. Ayan. So, tuloy ang ating tour dito sa Bunbogako School. May pa-garden ulit sila rito, tapos may mga kwarto. So, ito palang Bunbogako School. Yun nga, mula pa nung unang-una to, hindi lang samurai yung tinuturo dito. Lahat ng klase, archery, swimming, tapos, ay, may mga ano, may mga damit-damit dito. Pwede kayo isuot yan? Bawal. Free free nakalagay eh. Oh. Pwede, photo opportunity in the Onaima Parlor. Free. Magpapapicture kami dyan. San? Okay. Suot na kami ng mga feudal lord's costume. Oh! Pasugod din ng mga kawal. ボロテスパイプにチューリチールかけてなおそう千原なのチューチューチーかけチチビロわけはボボチチョイボテスパイプこんなこと意味な跳ねてくれる星にかとえてあなGame action Hi mga kababayan ako ngayon ay nakakostume bilang isang feudal lords talaga nga naman kapiri ka ng araw napakainit pero nagkakostume tayo ng ganito para sa inyo to at para sa ating show na Oh Japan. Ayan, dito naman kami sa hall kung saan sila nag-training ng archery. Ayun o, dun tumatama yung mga pana nila. Galing no? Kada hall dito, iba-iba. Ito archery hall. Dun sa isa parang yung espada-espada. Tapos meron din sila ditong hall for gun shooting or gun firing. Parang firing range, ganun. Dahil nga yung mga samurai na nag-training dito, ay hindi lang basta-basta samurai. Mga samurai sila,
Pero sanay din sila sa archery, sanay din sila sa barrel, and sa iba't ibang klaseng martial arts. Ayun, kaya lang yun nga, nung Edo period, parang dinimolish pati yung school na Sama. Pero up until now, ito pa din. Sinara lang yung school dati, pero yung mga nakikita nating mga structures na yan pa din yung mga original. So imagine, kami ay nasa original at lumang samurai school. Ayan, dito tayo naman sa Spear Hall. Dito nagpa-practice ang mga samurai sa paggamit ng spear. Hindi naman ganun yun. Ayan, try natin tong baril-baril na to. Ayan na, game. Oh. Ayan yun. Okay, dito naman tayo next sa mortar. Join. Click on join, start. Parang kunyari, magpapasabog tayo ng bomba. Ha? Oh. Adjust the rotation ng angle. Galaw. Hold that torch. Galaw. Ready. Ay, ang galing. Ay! Nakakagulat. Bongga. Tapos na. Miss. Okay. Arigatou gozaimasu. Uy, ang saya nun. Hindi kasama tong samurai school na to sa itinerary namin ngayon. Pero super saya kasi bukod sa nakapasok kami sa super lumang samurai school, nakapag-try kami nung parang student kami. Yung sa pagbabarel, saka yung pagsisindi ng kanyon. Kaya lang miss kami parehas. Kaya na-kick out kami sa samurai school. Siya ipapasok ko sa sumo school. Ako sa geisha school. Next namin, doon na kami sa museum, tapos sa tunnel. Padami na ng padami yung pinupuntahan namin, padagdag ng padagdag. Okay, nandito na kami sa next stop namin. Kasama to sa binayaran namin na ticket. Ito yung Sanada House saka yung school. Ito naman ay ang museum. So pasok tayo. Hindi ko alam kung pwede yung camera, pero subukan ko. Ayan, tapos na kami dun sa museum. Bawal mag-video sa loob, pero may mga pictures naman ako na nakunan na pwedeng mag-picture. Papakita ko na lang sa video yung mga picture. Super ganda dun sa loob kasi ang daming mga kagamitan nung Sanada family na dinonate dyan. Mga samurai warrior outfits, yung mga mismong espada nila. Pagkatapos, nakabili kami ng mga postcards na samurai yung nakalagay. For only 100 yen, mga 30 pesos sa atin. Punta na kami sa last destination namin, yung Sozan Tunnel. Medyo malayo dito yun, so update ko na lang kayo pag nandun na kami. Okay, naglalakad kami. Medyo nagmamadali na kami kasi 1 hour na lang magko-close na yung tunnel. Pero ang ganda ng mga dinadaanan namin dito. Tingnan nyo. Diba? Super peaceful. Kanal nila ang linis. Oo. Diba? Tapos ang naririnig nyo lang ay sound of nature. And yun nga, yung mga bahay, mga makalumang bahay. Sige na. Okay, nandito na kami sa Matsushiro Underground Tunnel. Wala namang entrance, magsusuot ka lang nitong helmet na available doon. Tapos pwede ka nang pumasok. Pasok na kami kasi 4 PM magsasara na to. Papasok na kami sa tunnel and according sa research ko, itong tunnel na to ay ginawa noon pang World War II para maging parang taguan nung emperor sakaling kailangan.
At ang gumawa nito ay mga 400 plus na Korean slaves. And ayun, sabi nga daw, dito rin sila namatay. Nagulat ako dun sa paglalakad ng dalawa. Akala ko kami lang tao ngayon dito. Malamig dito sa loob ng tunnel. Meron din ako nakitang paniki kanina. Tapos, may ilaw naman. Ay, lamig. Kaya ko rin siya sinama. Kasi natatakot akong pumunta dito na ako lang mag-isa. Baka mamaya wala akong kasamang turista kagaya ngayon. Siyempre, mahirap na. Yun nga, madami nga kasing namatay din sa paggawa ng tunnel na. Okay, naglalakad pa din kami. 500 meters tong tunnel na to. Malamig yung hangin. Tapos may mga pailaw naman. Tapos may mga part na may parang support. Pero may mga part na kagaya nito na walang support. Talagang kuwebang-kuweba lang talaga siya. At mamasa-masa ang lupa, mga kababayan. Grabe, no? Isipin nyo, sobrang tagal na nitong tunnel na to. At, yun. Ang lamig dito. Kasi madaming souls. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng mga gumawa ng tunnel na to. Ang lamig! Natatakot na ako kasi ang layo ng pinanggalingan namin. Okay, dito na kami sa medyo dulo-dulo na. Kung mapapansin nyo, mafag, parang malabo yung... Mafag, no? May laman yung pag labo-labo. May malamig kasi yung hangin dito. So may fog, may mist dito sa loob. Ito oh, mayroong part ng cave na sarado. Yan, syempre bawal pumasok dyan. Ito pa isa. Buti na lang kasama ko siya. Kasi kung ako lang mag-isa, medyo hindi naman ako matatakutin. Pero pag inisip mo lang, super haba ng tunnel. Na only way out is yung pinasukan namin kanina. Sobrang lamig nung hangin dito. As in. Alam mo yung parang nasa loob ka ng freezer. Ganong kalamig. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong lamig sa Japan. Bilang summer kami nagpunta. Mayroon ako nakikita ang mga gumagalaw-galaw doon sa dulo. So hopefully tao yun. Ayun o. Basta may nakikita akong gumagalaw-galaw doon. Grabe, no? Super haba nung tunnel na to. Talagang bukod sa mahabang tunnel na to, sa mga gilid-gilid, kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, meron pang mga meron pang mga butas-butas na medyo madilim. So, ayokong tignan. Wala. Hindi yung poste. Ito. Ito yung mga butas-butas na sinasabi ko. Gilid-gilid. Ayan o. So, ito na yung pinakadulo. Hindi siya yung dulong-dulo, pero ito na yung pinakadulong pwedeng puntahan ng mga bumibisita. So, ayan. At least, nakapunta tayo sa another piece of Japanese history. Ayan, sa wakas, may nakita na akong mga tao pabalik. Actually, kanina pa ako natatakot. Siyempre, tinatapangan ko lang ang aking, kasi kasama ko to. Pero kanina pa ako natatakot talaga. Kasi iba talaga yung feeling dito sa loob. Ngayon, medyo may lakas daw ako magkwento kasi may mga tao. Pero nung kabilang dalawa, tapos nasa pinakadulo kami. Niisip ko nga, pupunta pa ba kami sa pinakadulo o wag na? Kasi sobrang haba na ito. Tapos, may paniki. May paniki, mga kaibigan. Baka maging Batman tayo dito. Sa wakas, nakalabas na rin kami. Palabasin nyo kami rito. Thank you Lord, nakalabas kami. Medyo nakakatakot sa loob. Iba yung feeling. Super lamig, super dilim, tapos ma-fog pa na ma-mist. Super haba ng tunnel. Natatakot ako dun sa gilid. May mga butas-butas tunnel na sinara nila. Pag tinignan mo, parang nakakatakot. Ito siya Ayan. So, dito kami pumasok daw. Tapos lumiko kami dito. Hanggang dito lang kami.
Yung mga nakikita namin butas-butas, ayan yun. Tapos, grabe, super laki niya, oh. Sobrang lawak niya. Ang dami niyang exit and entry point. Ayan, pabalik na kami dun sa bus station. Pero may nadaanan lang kaming... Kanina may mga nagpipicture dito. Ganda, no? Tapos ito pang nakakatuwa, yung isang kanal dito, may mga isda. So halika't ating tignan. Tignan nyo. Ayun. Hello! Wala nga lang kaming pagkain para sa inyo. So ayan sila. Tubig na lumalabas din. Ayan, dun sa tapat nung parang kanal na may mga isda, meron palang pwede pang puntahan dito at libre. 5 PM pa sila magsasara. Parang garden siya. Wow! Yan o. Pinapasok niya kami. Sabi niya free. Tinanong niya kung saang country daw kami. Tapos yun, free pass naman daw. Pasok daw kami. Madali pa palang isda dito sa loob. Cute. Relax, relax ka lang. Siguro kung ayaw mong sumama dun sa tunnel, dito ka na lang habang inaantay yung mga kasama mo. Ayan, so ito palang pinasukan namin ay isa din sa mga tourist attraction dito. Isa din siyang residence ng isang samurai clan. Former Joseon's residence yung pangalan niya. Tapos may nakuha din kaming stamp dyan. Dami namin napuntahan. Mga hindi namin sinama sa plano since nadadaanan mo rin dito dahil maliit nga lang itong Matsushiro. Mapupuntahan mo rin talaga. Okay, speaking of side trip, dito na naman kami sa isa. Ito yata yung Sozan Museum Memorial Hall, kung di ako nagkakamali. Titignan ko na lang later. Pero ayan siya, para sang malaki siya na shrine. Bumalik kami dito sa Matsushiro Castle. Nakita kami ng real life ninja. Ayun o, si Kuya. Ninja siya na naglilinis ng mga halaman sa castle. Nakita niyo naman, ang outfit niya, ninjang ninja. Tapos lubid lang ang gamit niya. Siya nga naman, nakakamangha. Amazing. Sunod na kami. Dito kami ngayon sa ilalim ng Weeping Cherry Blossoms. Ayan, pauwi na kami. I hope nag-enjoy kayo sa aking episode kung saan naglibot tayo dito sa Matsushiro Town na madami tayong napuntahan na lugar na may kinalaman sa samurai. Nasa likod ko yung Matsushiro Castle. Pagkatapos yung pinuntahan naming samurai clan na bahay, pati yung museum. And bukod doon, nakapunta pa kami dun sa World War II tunnel. At madami pang kung ano-anong side trip. Nakapunta pa kami sa iba pang samurai clan residence. Nakapunta pa kami sa samurai school na sobrang cool. Sobrang ganda doon. Sobrang nag-enjoy ako doon. Kasi talagang na-preserve nila yung buong school mula pa nung panahon pa ng mga samurai. And nakapagsubo kami ng mga baril-baril, ng mga pagsindi-sindi ng bomba. So, ayan, pauwi na kami hanggang sa susunod na episode ng Oh Japan! Bye, Johnny!